Sea ice, mga sangkay o malawakang mga yelo sa ating planeta, patuloy umanong natutunaw mga sangkay at mas lalo pong bumibilis at dahil dyan, delikado na daw po ang sitwasyon ng ating mundo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Good day, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay, lahat po ng ating mga taga-subaybay dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, eto guys, matindi itong ating pag-uusapan ngayon mga sangkay. Could global warming be reversed by refreezing the polar regions? Ngayon mga sangkay, ano itong sinasabing itong polar regions? Ito po yung North Pole at South Pole. If I'm not mistaken, ito po yung mga sangkay. Sana ba yun? Research sa yan. Polar region, ito po ay ang area around the North Pole or the South Pole. So yan po yan mga sangkay. Ngayon nagiging usap-usapan po ito dahil nga po matindi po ang pagkatunaw ngayon ng yelo. Or ito po ay kung tawagin mga sea ice. Did you know that a staggering 680 billion or ito po yon 750 billion tons of ice is melting every year due to climate change and global warming? So marami po ang hindi nakakaalam na ito mga sangkay. Buti na lang mayroon po tayong internet na nakukuha po natin yung mga impormasyon. Imagine that mga sangkay, 750 billion tons umano ng yelo or ice ang natutunaw yearly. Why? Because of climate change. Okay, kung hindi pa rin po kayong naniniwala sa sinasabing climate change and global warming, mga sangkay, look at what is really happening sa ating planeta ngayon, mga sangkay. The sea ice around Antarctica alone shrunk to the smallest area ever recorded in early 2022. And it's in the polar regions that scientists are looking to develop one of the most radical methods ever devised to reverse global warming, the refreezing of the North and South Poles. So parang ang tinitingnan po nila dito mga sangkay, kasi marami po dyan, natutunaw na yung mga yelo. So, just in case. Kumbaga, just in case, ang tanong kasi dito, paano po nila ito marirefreeze? No, paano nila ibabalik po yung malawakang yelo sa lugar na yan, mga sangkay? Kaya nga po sabi po dito, it sounds like a crazy idea straight out of science fiction. But researchers believe the concept is feasible and have even published a white paper outlining the methodology such a project would entail. So, how exactly do you refreeze the poles? Ayun ang tanong mga sangkay. Paano nila i-refreeze ang poles? Itong area na kung saan punong-puno po ng yelo. Kasi kung titingnan po natin, mga sangkay, malaki na po ang nabawas. No? The South Pole, ito po, according to data published by New Scientist, the sea ice around Antarctica shrunk to the smallest area ever recorded in early 2022. Ay, nako. Ito kasi ngayon mga sangkay, ang pinag-uusapan ng mga scientists kasi gumagawa po sila ngayon ng pamamaraan papaano po kahit papaano makita nila na bumabagal po ang pagbagsak nitong sea ice. Mga malawakang yelo, mga sangkay. At alam nyo, kapag nag-melt po ito lahat ng ito ay pupunta sa dagat. So, ang mangyayari,
lalo pong tataas yung tubig sa dagat. Kaya nga po ngayon mga sangkay, dahil po sa pagkatunaw ng mga yelo, ang bihira, marami na pong karagatan ngayon o area ng dagat, mga sangkay, ang tumataas po ang tubig. Ganon po ang nangyayari ngayon, mga sangkay. So ito nga po, losing ice. Noong August 1, 2019, ang Greenland umano ay nawalan po ng 12.5 billion tons of ice in a single day. Imagine niyo yan mga sangkay, 12.5 billion tons of ice sa isang araw lamang po nangyari. Ganyan po katindi ang nagaganap sa ating planeta na ang mostly sa mga tao ay hindi po nakakaalam na ito na po ang sitwasyon ng ating mundo. At nais ko po itong ibahagi sa inyo dahil gusto kong maging aware po ang lahat na sa mga panahon na ito mga sangkay, natutupad po ang mas marami pang naihula sa Biblia. Na sa huling mga araw, mangyayari po talaga yung mga kaganapan na kagaya po nito. At ito po mga sangkay ay ang naging dahilan kung bakit nag-cause ng malaking destruction ito sa ating planeta is because of human activities, human error. That instead of alagaan ng kalikasan, mga sangkay, lalo pong sinira. At alam nyo mga sangkay, itong nangyayari na pagkatunaw ng mga yelo, nagkakaroon po ng malaking epekto pagdating po sa global warming. Pag sinabing global warming, lalo pong iinit ang panahon. Tingnan nyo ito mga sangkay, kapag natunaw na po itong mga yelo, lalo pong iinit ang ating planeta. At dito po magaganap yung matinding heat wave, matindi pong, mga sangkay, lilikha po ito ng matinding destruction sa ating planeta. That's why we have to serve God, we need God. At kayo mga sangkay, ewan ko lang, kung hindi pa rin po kayo, hindi naman sa tinatakot ko kayo mga sangkay, but I want you to know na Jesus is coming very soon. I believe mga sangkay, di po natin alam kung kailan, but kung titingnan po natin ang paligid, yan po ang nangyayari mga sangkay. And I know na ang mga faithful servant of God ay very, very excited sa napakalaking event na sinasabing rapture. Diba? The largest amount, ito daw po ang largest amount of ice ever lost on a single day. Ito na daw po ang pinakamalaking pagkawala ng mga yelo or sea ice sa isang araw lamang. Ganun po katindi mga sangkay. Kaya wag po tayong magtaka kung bakit po ganun na lamang katindi ang init ng panahon natin ngayon. Diba? Tumitindi po. Ito ang nakakatakot mga sangkay. No sign of slowdown. Naaalarma daw po sila mga sangkay dahil kung titingnan po nila itong rate ng melting ay wala pong senyales ng pagbagal ng pagkatunaw. Ibig sabihin mga sangkay, lalo pa pong bumilis ang pagkatunaw ng mga yelo. Ang bihira. As global temperatures continue to go up. So, nakikita po natin mga sangkay na lalo daw po di umanong tumataas po ang temperatura natin sa ating planeta at nakakatakot po ito kung iisipin po natin mga sangkay na ito na po ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Napakainit po ang panahon. Ito, sea level rising. Hindi na po ito surprise. Hindi na po nagulat ang mga scientist, mga sangkay, na ang mga karagatan po natin ay tumataas po ngayon ng tubig. That is why marami pong mga lugar ang pinapaganda na, pinapalikas na po nitong mga eksperto pagdating po sa ating mundo. Dahil nga po, maaapektuhan po talaga sa pagtaas ng tubig sa karagatan. So ito mga sangkay, long-term effects of climate change. Besides a decrease in sea ice and an increase in permafrost thawing, it's predicted that long-term effects of climate change will witness an increase in heat waves. Ito po ang matitindi.
Heat waves, ibig sabihin, napakainit na panahon na tuloy-tuloy. And the heavy precipitation and decrease water resources in decrease ng water resources. Medyo kabado ako dito kasi bababa daw po ang pinagkukunan ng tubig. Ibig sabihin, mga naiinom na tubig. Mga sangkay. Pinagkukunan ng agrikultura ng tubig. And we must be ready. Hindi lamang po sa literal na paghahanda mga sangkay, but we have to be ready spiritually. Kasi lahat po ng ito mga sangkay nangyayari because lahat ng yan na isulat po sa Biblia that in the last days po talaga magaganap yung mga ganitong klaseng pangyayari. And I hope na maging reminder po ito sa ating lahat mga sangkay na mas maging malapit po tayo sa ating Panginoon. And again, nahihirapan po ngayon ang mga scientists sa malaking problema na ito. At parang ang gusto na lamang po nilang gawin, mga sangkay, tumakas sa ating planeta. Kaya mga sangkay, mapapansin po natin na naghahanap po talaga sila ngayon ng planeta na pwedeng matirahan ng tao. But what is your opinion regarding this problem or global problem, mga sangkay? Pagkatunaw ng mga yelo na halos hindi na po mapigil. Ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now, guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then, subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.